Okay mga kamatis, mga kaibigan, let's start the day in life. Day in life of 18 years old high school dropout. I mean, dun pa lang, ang dami ng mali eh. I mean, hindi ako English teacher. Mas maraming mas magaling sa akin mag-English dito sa TikTok. Like kunyari, si Langga, mas magaling sa akin yon. Si Pepe Wordsmith, mas magaling sa akin yon. Mas maiko-correct ka nila. Pero ang sinasabi ko lang, this is the result of someone who did not finish school. Okay? Yung language, sa language, hirap na hirap siya. Ang nagdadala lang talaga is overconfidence. Again, this is a result of a Dunning-Kruger effect. Panoorin nyo si Yuna Fixed at saka si J Tripper. Sila mga pastil vendors din sila. Pero sila kasi maganda yung foundations nila. Lalong-lalo na si J Tripper. Si J Tripper talagang alam mong legit na negosyante. And inaaral niya talaga even if alam mo na well off na siya sa buhay niya. So, shout outs kay J Tripper. Okay, so tuloy natin to. And to reach first million, so my mom can retire. Sa first million, mom can retire. Bro, ako, hindi ko naman sinasabing ang dami-dami kong pera. Pero sa tingin ko, sa pera ko na to, hindi ko pa rin mapaparetire yung nanay ko. Do you understand how hard it is na magka-million ka, tapos i-sustain mo yung ganong klaseng income for X amount of time. Mahirap yun tuloy natin. Guys, sa mga nagsasabi nga na anti-traditional education ako, wala pong katotohanan yun. Talaga, walang katotohanan yon. Sure ka na ba? Final answer. Okay, so ikakat ko dito kasi mamaya babalikan natin yan. Tapos ipe-play natin. Babasahin muna natin ito. Sabi niya dito, I left school because I wanted to learn how business works practically. Kaysa makinig sa guro na nagtuturo ng negosyo para wala namang negosyo. Doon pa lang sa idea na yun, mali na siya. How are you sure na lahat ng tao sa isang business school ay walang negosyo? How? Kunyari si Sir Richard Tadeus, best example yon of someone who is an overachiever na may negosyo, okay? Na hindi naman niya kailangan ipagpalit yung diploma niya for negosyo, 'di ba? Pero meron siyang diploma just in case he fails, okay? Pero biruin mo, that is just forward thinking to the next level. Yun yung sinasabi ko sa inyo mga kamatis. Meron kayo agad skill na actually yung idea na to natutunan ko to sa freelancing nung nagre-research ako sa freelancing. Ang isang hinahanap ni Franklin Miano doon sa kanyang doon sa terms and condition niya doon sa kala nyo, 'di ba, nag-circle ba kay Franklin Miano is yung may skill ka dapat na bebenta sa mga clients mo. And a diploma is something that will give you a skill to sell to your employers in a much, much bigger scale. Gets nyo? Ito kasi ang ginagawa niya, nagbebenta lang siya. Anyone can sell. Anyone can cook pastil. Anyone can do what you do and they can do it better, especially if well-funded sila. Best example si J Tripper. J Tripper is a well-funded man kasi nakita mo yung may bahay at lupa na siya and mukhang pamilyado na siya and meron na siyang partner to help him out with his goals, di ba? So si Unafix naman medyo grassroots yung sa kanya and yung kinatuwaan ng mga tao yung nangyari sa kanya. So unlike etong tao na to na pinagpalit niya lahat for business kasi nga meron siyang ideology na pinaniniwalaan niya to. Okay, hindi lang yan yung ebidensya ko towards ikaw na hindi mo gusto yung traditional. You have a twisted narrative sa eskwela ngayon. Alam mo ba kung anong tinuturo sa iyo ng eskwela ngayon? School teaches you basic skills of survival dito sa modernong mundo natin. English for communication, science for critical thinking, math and science for critical thinking, and yung basic ng algebra and basic ng arithmetic. Di ba? Yun yung tinuturo sa'yo ng eskwelahan kung paano i-handle yung mga basic necessity to live in this modern era. Okay? Tapos ikaw dito, alam mo yun, kasi ang masakit dito kasi, yung demographics niya mga bata. And that we will talk about that in a future video. Gusto ko lang muna mag-focus dito sa sinabi niya na hindi siya against sa traditional media, sa traditional school. When in fact, sobrang against siya. Sobra pare.
Ayan o, isa yan, isang patunay yan. Ito yung pangalawa. Okay. Day in life of 18 years old high school. Ang sarap talaga ulit-ulitin nun. Sana mapansin ka ni Ward Pepe Smith para makorek ka niya. Kasi these people, itong mga sinasabi ko sa yung content creators, I follow them and I learn from them. Like, especially si Sir Richard De Teos tsaka si Langga. They're really intelligent people. O, tuloy natin. Dropout, trying to reach first million so my mom can retire. Maraming ang hindi sumang-ayon sa inyo tungkol Yan. sa mga Siya sinabi ko nagsasabi, about sa guro. Yung sinabi ko na kaysa makinig sa guro na nagtuturo ng negosyo, wala namang negosyo. Yan, di ba? Narinig na natin yan sa mga mararaming tao. Kay Franklin Miano, kay Josh Mojica, kay MJ Lopez, kay yung bang they shitting on traditional school. Kasi hindi sila doon yumaman. Kasi sa diskarte sila yumaman. Pero they are actually targeting yung mga school na to for not being perfect na vehicles for success. Kasi hindi naman talaga perfecto ang school system pero it works. Gets nyo yun? It's not perfect pero it will give you a higher chance of succeeding in life. Diba? Yung skills na matututunan mo yun, lifelong yun. Barring disease. Gets nyo? So, it's really difficult for me to fathom someone na ipagpapalit lahat yon for yung now. Yung magbebenta ako ngayon para yumaman ako in the future. Kasi hindi it rarely works. I blame traditional media for highlighting Josh Mojica that much. For putting him in the pedestal na parang sobra-sobra. Na parang naging role model siya for people like this who likes to shit on school kasi yung school kasi it produces at a success story at a very slow but steady pace. Yung pace na yon is sure ball pag sinundan mo, pag finalo mo yun, at least meron kang trabaho at by the end of the rainbow. Kung gusto mo na mag-business, tsaka na. So kita nyo yung mentality na pumapasok dito sa mga bata na to. Now, let's listen in sa argument niya. Wala pong katotohanan yun. Katunayan, So, hindi totoo yung sinasabi niya. Nagko-contradict siya dun sa mga points niya dati. O, tuloy natin to. 3 babae pa akong kapatid at yun. lahat sila nag-aaral at bilang isang Yun naman pala eh. O di sana pinagnegosyo mo sila kasi eto na yung way, di ba, para sa'yo. So bakit sinasabi mo na at saka hindi ikaw yon, sila yon. You cannot speak for them. Gets mo ba? Kasi ikaw yung nasa platform na ganyan eh. And many people think that this guy is doing really great. He is not. Obviously hindi, 'di ba? Ito yung mangyayari. Alam nyo kung si Josh Mojica yung success story ng social media. Ito yung karamihan sa mga nagnenegosyo na you just try and try and try and try. Kaso anong nangyayari? Wala, 'di ba? Na nababasa ka. Ito, real talk to. Papakita ko sa inyo papakita ko lang sa inyo kasi ini-screenshotan ko yung kanyang pastil ngayon. From 285, ano na lang siya ngayon? 251 na lang siya ngayon. 151 na lang. So, nagbaba siya kasi nga walang bumibili. Tapos, bumaba yung kanyang or konti lang yung bumibili. Unlike yung kala J-Tripper na talagang sobrang patok na patok. All I'm saying is that you cannot do that na yan lang yung kinikita mo in exchange for schools. There are some people, like for example, yung mga bata sa ML, perhaps sila H2, sila Rene Jade, na maiintindihan ko kung bakit sila tumigil sa school. Because yung opportunity nila, yung window nila for success sa ML is napakaliit. Teka, nag-blur ako eh. Teka lang, gusto kong makita yung pagmumukha ko eh. Hindi mo sila katulad. O, tuloy natin. Ang lalaki sa amin magkakapatid na meron trabaho at business or may pinagkakakitaan na ay kahit paano ay tumutulong naman ako sa kanila sa panggastos nila sa school at hindi ko sila hinuhudyot na mag-drop out. Pag ko sinusuportahan ko pa nga sila dahil kailangan nila ng diploma para sa professional na pangarap nila. Ganon din sinasabi ko sa mga nagtatanong sa akin at hindi ba mas magandang maging role model ka kung nag-aaral ka din, kung napagsasabay mo? Kasi parang ang lumalabas dito,
Ano lip service na lang yan eh. Hindi naman namin alam kung anong nangyayari sa bahay nyo eh. Lahat-lahat eh. Okay, kung tumutulong ka, bakit sobrang significant ba yung tulong mo in such a way na dapat tumigil ka? What if sa public school sila nag-aaral, di libre yung matrikula nila? If they maintindihan ko sana if they are nasa private school yung tatlong kapatid mo tapos ikaw nagpapaaral, yun maiintindihan ko pa. Pero the pace that you are earning right now, hindi mo masusuportahan yung tatlo na yun. Ang ending nun, yung mother mo rin yung magbo-burden nun. Gets mo ba? Pwede ka naman, tuloy lang natin, sige lang, kasi may sasabihin pa siya dito eh. Nagme-message sa akin dito sa TikTok na gusto mag-drop out dahil gusto rin magnegosyo katulad ko. Sinasabi ko na nga lang na pwede naman nila pagsabayan ng pag-aaral at ba't hindi mo ginawa? Yan na naman yung practice what you preach eh. Ba't di mo gawa na pagnegosyoin mo, habang nag-aaral ka, magnegosyo ka? Ba't di mo gawin? Negosyo. Dahil nung nag-aaral pa ako, napagsasabay ko naman. Nagbebenta ako ng Graham Bull sa school. At bago umuwi sa bahay, galing school, mag-grocery muna ako. Para mapagawa ulit ako ng Graham Bull. At kinabukasan, mabenta ko sa school. Pagtapos nun, hindi na ako nagpapahinga. Rerekta na ako para magtrabaho na. I mean, what's the point of this? Rerekta ka sa trabaho. So, kaya pala hindi ka nakaka-focus sa pag-aaral. Kasi hindi kulang ka sa pahinga. Okay, hindi mo kasi pwedeng gawin yan miski bata ka or matanda ka. Actually, pag bata ka nga, you need ample rest eh. Kasi lumalaki ka pa eh, di ba? Nagde-develop pa yung utak mo, nagde-develop pa yung katawan mo. Pero kung bubugbugin mo yung sarili mo sa trabaho na hindi mo naman kailangan gawin, mabubulilyaso tayo niyan, idol. Tuloy natin. Naman, as a food panda rider. Kaya tingin ko kung nakakatulog ka pa ng 7 hours a day, hindi mo kailangan mag-drop out. Dahil bata pa naman tayo guys. Kahit 4 hours lang ang tulog natin sa isang araw, ay kayang-kaya pa natin to. Tingin ko yun ang disadvantage natin sa... Anong sabi niya? Yung pagkabata is a disadvantage? God damn. Seryoso ba yun? And we will end here. Dahil bata pa naman tayo guys. Kahit 4 hours lang ang tulog natin sa isang araw, ay kayang-kaya pa natin to. Tingin ko yun ang disadvantage natin sa iba. Disadvantage sa iyo na 4 na oras lang, na bata ka, kaya 4 na oras lang yung tulog. Kasi kaya ng katawan mo yung 4 na oras na tulog. So, disadvantage ang tawag doon. Mga kamatis, mga kaibigan, I have to rest now kasi ako'y matanda na. And I need my 8 hours of sleep. Or kung papalarin 7 or 6 hours. But, advantage po yung hinahanap niya. Yung disadvantage, kabaliktaran ng advantage. Brody, ayusin mo naman. Anyway, bukas ulit mga kamatis. Yun lang naman, Gege mga lods.